Ngayon sa tumutugtog din sa tono, sa tune. Kung hindi siya properly tuned, it affects the mix. Tapos, yung drum heads mo, may problema, may dent na. Maraming factors. Ang drums ang pinaka-challenging. Okay? Kasi minsan, kamukha yun, kunwari, ginawa ko sa Tacloban, sa isang church, maayos naman nung kami. Okay. Pero dumating na yung drummer. Ganun. Tapos sinilip ko yung drummer. Magsipa siya, ganun lang. Pwede ba? Ako sisipa ko, ba't maganda naman tunog? Hindi. Nasa pag-tug niya. So ngayon, yung tech ang mag-adjust nila. Galing. So balik tayo dito. Saan ba? Nag-stop na yung play ko. Nag-stop ko ba? Yan. Pa? Siyempre, given on this side, diba? Pagka diba? Pangit. Makatch natin yung sa snare. Diba? Okay. Nice. Okay, siyempre, pag ganyan naman na genre, hindi naman yan EDM or disco. Diba? Try ko lang, sir. Hindi, okay lang, no problem. So, it depends on the genre of the song. Yun. Isa din yun, sir. What if church? Hindi, depende nga sa depende genre. sa Pero song. kung worship songs yan, hindi naman ganyan ang kick mo eh. Oh. Kasi ako, dun sa Tugad with the Glory, ako sinasabi ko, diba, yung pastor, mag-preach, matapos na siya mag-preach, magpakanta siya ng worship song. Minsan sabi ko dun sa tech, Amiro, bawas mo yung kick. Kasi bakit? Hindi naman siya bass-driven song. Ang worship song. Yes, ang ballad song, hindi naman. Kahit ang ballad song, hindi naman siya bass-driven song eh. Tandaan niyo yung term kasi ito ang common mistake sa mga nagtetek. General to ako din ganun ako dati. Ang akala ko nung nagtetek ako sa restaurant, pagdating ko sa church, kailangan ganun din yung tunog. Hindi pwede. Okay. Kaya alamin mo, ito church to, iba yung kanta nito, iba yung kanta niya, hindi yan pare-parehas. So ikaw yung, di ba baka sa timpla, sa pagkain, di ba? Oops, hindi to pang 50 anyos. So kung sound tech kasi Hindi tama naman, di ba? Sir. Alam lahat. Di ba? Yes. sa church namin kasi is una ang praise talaga, di ba? I understand. So kung ikaw sound tech, ano ka talaga na yung sa praise medyo mas basic siya, tapos pag sa worship hihinaan mo yung low. Yes. So ganun talaga, may magmo-monitor talaga sa band. Kaya nga, as I said earlier, focus ka, di ba? Focus ka. Yes. Whether you're doing it as a volunteer or it's part of your bread and butter. Bread and butter, doon ka nabubuhay, sumisweldo. Kasi sumisweldo ka, bread and butter mo yun. Pero kung volunteer ka, gagawin mo rin yun. Ganun pa rin. Kaya nga sabi ko minsan sabi sa akin ng ibang kilala ko, Pastor Mark, tulungan mo naman kami, parang volunteer. Ganito ay yung sound system namin. Parehas lang yun Tama ba ako doon? Tama ba ako doon? Volunteer. Kasi kung volunteer ka, mas lalo mong gagalingan. Kasi moment mo yun, magpapakilala ka doon So kailangan ikaw nakafocus ka doon, nakatuto ka doon. Hindi pwedeng ano ka dyan, easy going ka dyan. Kasi volunteer lang. Tapos Whatever it may be. Kasi minsan may mga tagalabas din na nagbo-volunteer sa church para matuto. Kunwari ako, nagtetek ako kunwari sa bar, pero para meron akong additional practice, volunteer ako sa church, Catholic o Christian church. Pero, the more na nandoon ka, mas pagkagalingan mo, di ba? Kasi sa'yo sa mga tech, kahit sa Tugad with the Glory, bawasan mo yung bass. Yung kick, bawasan mo. Kasi siya altar call. Hindi mo pwedeng I worship you, boom. Out. Hindi pwedeng ganun yun, di ba? Yes sir. Iba yun So, medyo solemn sila. Kung solemn sila, bawas sa'yo, piano lang to vocals and piano, string-driven song to. Alamin mo, ano yung istorya ng pelikula o istorya ng kanta. Diba? So kung opening niya piano, boses piano. Yan ba yung sinasabi mong dynamic, sir? Yeah. Saka mixing dynamics. Mixing dynamics. So hindi lahat kailangan malakas.
may mga certain part ng kanta na kailangan mo, Mag-slow down. hindi, Ah. you bring them down. Okay. You balance them down. Okay. O, tone down mo iba. Pero siyempre, itong kanta na to, iba yan, di ba? It's like an opening song ng isang kanta ng banda. So, medyo... So, try natin to. Sound check lang. Kaya ako, ang ginagawa ko minsan, pag kinukuha talaga ako, kinikilala ko yung banda. Ngayon, madali na eh. May YouTube na sila eh. Di ba? Yung sabi ko, may YouTube kayo? Opo, meron po kami. O sige, mash up kami mga tugtugan namin. O kaya aaranin mo siya, kaya madali. Okay? Hindi mo na siya... Pero siyempre kami, may rehearsals eh. Ang tech kasama sa rehearsals na eh. Anyway, balik tayo dito. Yan o. Ay, sorry. So, ayan ha. Yan. So, pag hindi mo kinat yun, ayan, matigas diba? What you deliver? Yes. Ang ginawa pa nga namin sa Ismaili, medyo kakaiba sa Ismaili sa Cotabato. Yung drums kasi, hindi mo talaga makontrol yung drummer. Kasi, gabi-gabi, iba-iba. So, ginawa, sa ito, si Eva naman, siya may-ari. Kami sa akin, sabi, parang gawin natin ganito. Lagyan mo na ng drum shield yan. Tulagyan namin ng drum shield, maingay pa rin. Nilagyan na ng sariling kwarto yung drummer. Oo, kasi ang ingay eh. Ang ingay. Eh, ang problema naman ngayon, sabi nila ng mga ibang mga drummer doon, maglagay tayo ng stick mo rito sa loob ng drum room. Ha? Hindi mag-ikot yung tunog nun, pasok sa microphone. Nag-in-ear sila, naka-in-ear. Sabi naman nila, paano kaya yun? Sabi na nila, mainit. Lagyan mo ng aircon, kaya yung drum room, may aircon yun. Siya lang. Siya lang. Lahat ng tao pawis, hindi. Tama ka nun. Pero ang maganda doon, hindi na nag-i-spill, nag-bleed. Naka-room na sa... Di ba? Acrylic. Eh, siyempre dahil actually si Evan mapera yan eh. Marunong lang kasi siyang mag-budget kasi nga Chinese eh. Pero siya, nakikinig siya sa akin pag sinabi ko, bumili nga ako ng cymbals, lahat ng high-end na cymbals, binili niya eh. So, as in yung tape mong 50 million, 75,000 yung cymbals na 4 na piraso na 3. So, ganon. So, yung tunog ng gusto niya siya yung pinakamaganda. Naka-Martin lahat yun eh. Martin audio eh. Automato, sir? So, Automato. Oo naman. Si Ivan ba? Tagya sa super club. So, balik tayo dito. Punta tayo sa snare. Okay? Ito talaga, digit ko. Snare me. Actually, magtatayo kami ng talaga doon, DJ ba? Eh, nahanda. Ito wala ka, tagya nagtutulog. Saan? Iba-ibang dito, sa dapat. Diyan, may gusto na ako, sir. Yes, please. Yung kahapon sir, hindi ko nakuha yung sa base. Yung baliktad yung Polarity. clarity. Oo, kasi ito, sample niyan, pwede mo baliktad rin yung polarity. Kano yun sir? Ano? Sa XLR. Sila baliktad. Apa. Snare tayo. Yes, may question ka? So, ito yung, kunwari lang, ito yung drums mo. Punta tayo dito sa 1 and 2. Yan o. Ito yung drums mo. Group. Group. Snare tayo, snare. Lakas ang snare na ito. Sigurado ako. Ipan muna natin doon ha. Yan. So, ito yun. Ha? Yan. 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 Ito, yung snare. High. They meet 1K. Diba? So, ganda nito, Dog? Anong meaning ng SG, sir? Signal. Signal. Okay. Signal. May signal sa pumapasok. So, yun ang snare mo. Yan yung... Yun yung equalization. Ang
kinat niya, sir, is mid-high pa rin. Ayun po, 1K. Oh, okay. Tingnan niyo po mabuti ha, silipin niyo po bago tapo na ng lupa. Okay? Wala na wang. Mas naibi na to ako, Aji. Mas naibi na ako. Pinmi na ako. Sweet ka. Mas. Maraman ako Aji dito. Diba? So, ngayon, subukan yung galawin. Subukan yung galawin ha, kung bago yung frequency niyo. Sakit sa tenga, di ba? Tenga. So, minsan, tayo yung papasakit sa sarili natin. Hugot na naman si Ganon sir. na aking sit up, sir. Eh, gusto sila ng malakas. Di ganon. Di ba totoo? Kung kaya wala kang customer sa harapan, yung first floor ng table mo, Likod. andun lahat. Kasi masakit. Sakit sa tenga, no? Ah, Ano? Ah, pwede naman, no? Ama daw. Tama. Diba? Dili kay sakit. hindi siya Nandun pa rin yung tunog, pero it's not piercing your ears, di ba? Hindi siya matusok. Oo, hindi yun. siya Kaya matulis. 2% hindi siya matulis. Oo. Oo, nandyan siya sa tabi mo, pero hindi ka nasasaktan. Kasi yung nature ng ang nature ng snare, sir, is matulis na, no? Oo, yes. Bright, ano na siya? Bright na yan siya. Bright ang term. Oo, Bright, oo. bright Piercing ang na siya, term. piercing na siya, piercing yan. O, tingnan yung puti, ha? Nice. Naka-maintain lang yung talagang yung Training mo. Alam ko niya. matalas na, no? Matalas na. Dapat naka 1K ka. Dito, recording mo po ito na. Say smiley yan, say smiley yan. Yan ito. Si Isay ito, Isay. Isay ba yan? Pangit. Kaya talaga. 1,000. Eh? Pangit nun kung wala'y high, no? Palitan ko sa kabuhok. Sabay, drum. Wala yung 100,000 anin kaya ko record. Makabuhok. Eh, Ako na record, ibalik na. pangit na. Ablik pa yan. Record. May channel. Okay, yung questions dyan. Well, siyempre, sometimes, pag solo siya, okay, paalala mo pala yung pagkain. I-order na lang natin, mag-Jollibee tayo. Oo, mag-Jollibee tayo. Ano yung ganun ba? Ay, siya yung attendance, sir. Sa akin. Attendance sa... Attendance na lang tayo. Baka may nag-absent. Absent yung isa. Si ano. Ay, extra ko. Sino? Sa likod ko si... Ah, yung malaki? Si Borge, si Borge. Maraming alam nyo, no? Technical yung mga ano niya. Eh, karana to. Pati pa naman sa adult education, absent pa. Technical yung mga ano niya, terms ni yung kuya yung sa likod at kahapon ba? Ano yung sabi mo, sir? Naputol? Okay, ito tayo. Sometimes kasi pag solo, it's not so good na pangdinig. Pero pag naghalo na siya, with, nagsam na siya sa iba, mas maganda tumunog, di ba? Ayan, o. Ah. Diba? Ito. Diba? So sometimes, pag nag-combine na siya with other instruments, kaya minsan yung bass guitar and kick, when you work on such thing na pag nagsama na sila, maganda na tumunog. Partner silang dalawa. Minsan kasi sa solo soundcheck parang, okay na rin, pero not much. Pero pag nag-join na yun sila, nag-sum na sila together, nagbe-blend. Dapat kasi magbe-blend eh. Kamukha nito, yung kick and snare, nagbe-blend. Diba? Pero pag sila, Pangit. Ah, medyo okay lang. Delete. diba? So may something off, diba? Parang ganon. So sometimes you need to wait to listen or for them to play at the same time para makita mo kung nagbe-blend yan sila. Parang singer, di ba?
when you work with individual singers, parang, okay, pero pag kumanta na sila ng sabay-sabay, di ba? So, ang tawag dun, blending. When they blend together. Okay? Blending. Kasi minsan mahirap yung mag-isa ka na sa buhay, kailangan kasama ka eh. Yeah. Parang kape may kasama. So, overhead tayo, cymbals. Pas. Cymbals tayo. Ayan o. So, ano bang kinakapture ng cymbals? Yung buong drums. Diba? Lokat ka lang. Lokat. Lokat lang. Ayan, pag sumabay na yan. Ayan. Naka-flat lang. Naka-flat lang. Tapos nakakata ko sa low. Ang ginagawa ng iba yung sa cymbals, nagbubusto sa high. Ayan. Gas-gas na. Kasi high na siya sa Alas na. High na siya. Nature na niya yung tulis. Pag tulisan mo pa, talagang, Ayan, ayan o. Diba? linaw ng... Pag walang overhead, again, eto na. Ito na. Pag outdoor or bigger venue, kailangan mo ng overhead mic. Bakit? Kasi it recreates the size, the shape, and the bigness ng inyong drums. Yung laki ng tunog ng drums. Kailangan mo kasi mga natural effect. So kung outdoor kayo, kailangan mo yung overhead mic. Kasi kung ikaw ay nasa malapit sa stage o malapit sa stage o within the stage, naririnig mo yung cymbals. Pero kung gusto mo malaki, malawak ang tunog, kailangan may overhead mic yung drums mo. Kasi di ba pa siningin tunog? Listen to this ha. Dito okay na, di ba? Pero when I add an overhead, lumaki. Diba? Lumawak. Diba? Parang atmosphere yung Yeah. ano niya. Pero, pag wala, diba? Parang nasa